Dear Kuya Bono, kilala kita Kuya Bono. Kilala mo din siguro ako kasi naging barkada namin noon ang kasamahan mong DJ sa campus radio na si DJ Paula Banana. 2 beses din kami nakapunta sa radio station nyo sa Villa Blanca Hotel. Naranasan ko ring matulog sa isang kwarto sa second floor ng hotel na yon. Kasama ang barkada ko dahil noon ay nalasing kami at hindi na nakauwi sa aming barangay. Pero ang unang pagkakataong makita ko kayo ay noong 2005. 16 years old lang ako noon. Nagpunta kayo sa aming barangay. Pinuntahan nyo noon ang mga bahay ng mga mahihirap na kagaya namin. May pinamimigay kayong premyo na pera at sardinas. 3 grupo kayo noon. Tandang-tanda ko pang lahat kayo ay naka-t-shirt ng puti na may tatak na 555. Ang napunta sa bahay namin ay grupo ni DJ Paula Banana. Yung grupo mo naman noon ay napunta sa bahay ng tita ko na kapitbahay lang namin. Na-interview ni Paula Banana ang papa ko. Nabigyan niya ito ng 500 pesos at 6 na lata ng 555 sardines. Natutuwa kami noon kay DJ Paula Banana dahil palabiro siya. Alam kong sinubukan niyang patawanin si Papa noon pero nabigo siya dahil likas na seryoso ang aming ama. At isa pa, noong panahong yun ay sariwang-sariwa pa ang sugat sa puso ni Papa dahil sa pag-iwan sa amin ng aming ina. Nahiya ako noon kasi matapos sunggaban ni Papa ang kanyang premyo mula kay Paula Banana ay pumasok na lang ito bigla sa aming pangit at maliit na bahay na hindi man lang nagawang magpasalamat. Tandang-tanda ko pa ang biro ni Paula Banana noon matapos siyang iwanan ni Papa. Nagmamadali si Sarah, tinatawag yata ng kalikasan. Kami ng pinsan kong si Jeff ang naharap ni Paula Banana. Ay, mga pogi. Palipat-lipat ang tingin niya noon sa mga mukha namin ni Jeff. Nung inaya na si Paula ng mga kagrupo niya, ang sabi niya, mauna na kayo. Paglayo ng mga ito ay tsaka kami tinanong ng, anong cellphone number niyo? Ibinigay ni Jeff ang CP number niya. Pagkatapos nun ay, ikaw, anong number mo? Wala akong cellphone. Sagot ko, ay huwag kang mag-alala, magkakaroon ka. Bibigyan mo siya? Sabad ni Jeff. Tingnan natin. Sagot ni Paula kasabay ng paghagod ng malagkit niyang tingin sa akin. At sa ganong paraan kami nagkakilala at nagkaroon ng masayang pakikipagkaibigan kay DJ Paula Banana. Hindi man naipakita ni Papa noon ang kagalakan niya sa natanggap niyang papremyo mula sa grupo ni DJ Paula Banana pero alam mo, malaking bagay yon sa amin dahil napakahirap ng buhay namin noon. Ang aming pamilya noon ay literal na isang kahig, isang toka. Naipang-inom man siguro ni Papa noon ang kalahati ng tinanggap niyang 500 kay Paula. Dahil noon ay sobra pang dinidibdib ni Papa ang pag-iwan sa kanya ni Mama, pagsama nito sa ibang lalaki, bit-bit ang aming bunsong kapatid na noon ay 7 buwang gulang pa lamang. Walo sana kaming magkakapatid Kuya Bono pero namatay ang pang-4 daw namin noong baby pa ito kaya naging 7 na lang kami. Si Ate Mona ang aming panganay, sumunod si Kuya Joey na hindi ko kasundo noon. Madalas kong makababagan noon. 16 years old ako noon pero hindi na ako nag-aaral dahil kapos talaga kami sa pera. Pagkakarpintero lang kasi ang trabaho ni Papa noon. Dati, nakakatulong sa amin ang panganay na si Ate Mona dahil nagtatrabaho siya noon sa CVMC sa Tugigaraw.
Isa siya sa mga staff ng kusina na nagluluto ng pagkain ng mga pasyenteng naka-confine. Pero nung mag-asawa si Ate Mona ay hindi na siya gaanong nakakapagbigay sa amin. Sa totoo lang, hindi ko masyadong gusto si Ate Mona kasi matapang siyang masyado at nayayabangan ako sa kanya. Porke kasi nakakatulong siya noon sa pamilya ay grabe na siyang magbunganga. Pati si Mama noon, kinokontra niya. Ang lakas pa ng boses niya at kung magsalita, akala mo machine gun ang bunganga. Lalaki ang sumunod kay Ate Mona, si Kuya Joey nga na kagaya ko rin hindi nakapag-aral at marami ding barkada at pag nataong pareho kaming nakainom, hindi pwedeng hindi kami magbangayan. Muntikan pa nga kaming magpatayan noon. Umawat lang si Tito Nald na asawa ng Tita Ana kong kapitbahay lang namin. Sila ang mga magulang ng pinsan kong si Jeff. Pang-4 at pang-5 ay kambal. Sina Jessa at Jericho na parehong second year high school noon. Sa kanilang dalawa, unang nagduda si Papa na pinagtaksilan siya ni Mama dahil iba ang itsura ng kambal. Mga gwapo at maganda sila, mapuputi pa, at kambal nga. Wala daw sa lahi ni Papa ang kambal. Ganon din sa pamilya ni Mama kaya't paanong nagkaanak si Mama ng kambal at iba pa ang mga itsura. Akala ko nang maglaya si Mama kasi dati pa kapag nag-aaway sila ni Papa ay ibinabanta ni Mama na lalayas siya. At inisip ko noon na isasama niya ang kambal sa pag-alis niya kasi hindi rin maganda ang turing ni Papa sa kanila. Nawala sa amin si Mama, pero ang kambal nasa amin pa. Pang-anim ay babae ulit, si Bianca, pero malaki ang agwat niya sa amin kasi mula nung maisilang ni Mama ang kambal ay war na sila ni Papa. Kaya matagal bago nabuntis ulit si Mama. Si Bianca noong 16 ako ay 2 years old pa lang. Mula nung layasan kami ni Mama ay kinuha si Bianca ng ate naming panganay na nakapag-asawa ng taga Isabela. Ang bunso ay lalaki din at iyon ang inamin ni Mama na anak niya sa lalaki niya. Kaya ang bunso lamang ang isinama niya noong maglayas siya. Oo, masama din ang loob ko sa pag-iwan sa amin ni Mama pero sa likod ng sama ng loob ko ay nandun yung pangunawa kung bakit niya yun ginawa. Kahirapan. Kahirapan ng buhay, yun ang numero 1 dahilan. At ako sa totoo lang noon, kung may paraan lang ako para makatakas sa mahirap naming buhay, tatakas din ako. Sino ba naman kasing gustong manatili sa buhay na hirap na nga, napakagulo pa. Masipag naman ako nung buo pa ang pamilya namin. Tinamad lang ako nung mawasak ng tuluyan ang aming pamilya. Lagi na lang ako sa barkada, nakikipag-inuman, nagpupuyat. Uuwi ng umaga, maghapong matutulog. Magising man ng tanghali at gutom, alam ko namang wala ding makakain kaya't matutulog na lang ulit ako. Napakadilim ng mundo ko noon, Kuya Bono. Madalas tuwing linggo ng hapon,
Naririnig ko ang boses mo sa malakas na radyo ng kapitbahay namin. Nakikipakinig ako. Minsan, natatapos ko ang buong kwento. Hanggang sa isang hapon ay dinaanan ako ni Jeff. Nag-text daw si Paula Banana at nag-iimbita ito sa boarding house niya. Nagpunta naman kami. 3 kami sa motor ni Epong na barkada rin namin. May bisita pala si Paula Banana noon na kaibigan niyang galing ng Nueva Vizcaya, bakla din at ito ang nag-aya ng inuman. Ako ang nautusang bumili ng alak sa tindahang malapit sa boarding house ni DJ Paula at sa sari-sari store na yun ko Kuya Bono nakilala ang unang babaeng minahal ko ng sobra. Siya, si Pam. Ang babaeng kahit kailan siguro ay hinding-hindi ko makakalimutan. Noong araw na yon sa harap ng tindahan, siguro nasa 3 minuto akong tawag ng tawag, pero walang lumalabas mula sa bahay para pagbentahan ako. Kung tindahan lang yun sa amin, paglabas ng tindera, sasabihin ko siya ng, ba't di na lang kayo magsara? Nakakabwisit kasi yung ganon. Bibili ka na nga, paghihintayin ka pa. Hanggang sa pumulot na lang ako ng bato tsaka ako binatingting ang bakal na rehas ng tindahan, kasabay ng pagsigaw ko ng, pabili po! Boses ng matandang babae ang narinig ko mula sa loob ng bahay. May bumibili. Pagbilhan mo nga muna. Opo, ma'am. Sagot ng mas batang boses ng babae. Nabawasan ng konti ang pagkainis ko nang makita ko ang mukha ng dalaga. Maganda ito pero parang may mali sa buhok niya. Masyadong maiksi ang bangs niya na parabang siguro binawasan niya ito pero nasobrahan ng gupit kaya naman isang dangkal pa ang layo nito mula sa taas ng kanyang kilay. Napansin yata niyang nakatingin ako sa bangs niya kaya tinakpan niya ito gamit ang palad niya. Bahagya siya nakasimangot nung tanungin niya kung ano ang bibilhin ko. Mabilis siyang bumigkas ng salita at may tapang ang boses niya. Hindi yung typical na boses ng babaeng mahina at mahinhin, malamyo sa pandinig. Ang boses niya ay malakas at buo. Ako nga ang mahina ang boses noon at hindi malinaw magbigkas kaya't may pagkakataong tila inis siyang kinaklaro ang sinasabi ko. Makaraan ng 2 oras, ubos na ang 2 MP lights na pinibili sa akin at dahil ako ang walang partner sa inuman, ay ako ulit ang nagpresentang bumili. Pero ang totoo habang nag-iinuman kami, ay laman ng isip ko si Pam. Noon ay hindi ko pa alam ang pangalan niya at iyon ay hindi ko pinalagpas tanungin noong bumili ulit ako. Dati na siyang nasa tindahan noon at bagong ligo. Iba na ang damit niya at ang basa niyang buhok ay nakahawi patalikod kaya't hindi halata ang bitin na bangs niya. Isang MP lights, sabi ko. Agad siyang tumayo at dumampot ng isang bote. Ano pa? Pangalan mo? Napatitig siya sa mukha ko, saglit. Kung pwede lang malaman. Bakit gusto mo malaman? Kasi crush kita. Gusto nga kitang ligawan kung wala ka pang boyfriend. Nasabi ko,
Ganon kasi ako kapag may amats, Kuya Bono. Kahit siguro gobernador ka pa, kaya kitang kausapin nang hindi ako nahihiya. Wala akong boyfriend at kung magkakaroon man, siguro hindi ko pipiliin yung lasenggo o may bisyo. 195. Inilapag ko ang 500 sa harap niya pero hindi na ako nakaimik. Dinampot niya ito at saka nagkalkal ng barya sa kahang may takip habang nagsasalita. Ilang taong ka na ba? High school ka pa lang yata. Alam ba ng parents mo na umiinom ka na? Bakit ikaw? Ilang taong ka na ba? 18 na ako. 18 na rin ako. Sagot ko naman at ang balak ko noon ay haplusin ang kamay niya kapag inabot niya sa akin ang sukli ko. Kaso may batang biglang pumasok ng tindahan at ang sabi, Ate Pam, gawa ka ng pancake. Napangiti ako. Sakto namang inabot niya sa akin ang sukli ko. Ate Pam ka pala ha. Ako naman si Kuya Arinar. Ano? Arinar. Mas maluwang ang ngiti ko noon dahil inisip kong interesado din pala siyang malaman ng pangalan ko. Anong pangalan yan? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang pangalan ha. Isipin mo na lang. Letter R, letter N, letter R. Arinar. So initials mo pala yan. Ano ba yung initials? Tanong ko kunwari para lang humaba pa ang usapan namin. Initials? Yan kasi, inuuna ang alak bago mag-aral. Tuloy, initials lang, hindi pa alam. Alam ko naman na, yun ba yung parang ILY? Tanong ko kunwari pero umupo na siya at nagsimulang punasan ng pawis ng batang lalaki. Kinulit ko pa siya. Oy, Miss Pam, tinatanong kita. Ang initials ba ay yung parang ILY? Hay nako, Arenar. Umalis ka na lang dahil hindi mo ako madadaan sa ganyan-ganyan mo. Alam ko ang ILY, kaya hindi ko tatanungin sa iyo para lang mabigkas mo ang meaning nito. Lumang style na yan. Sagot niyang hindi nakatingin sa akin. Pero bigla siyang tumayo at nakatingin sa likod ko. Yun pala, nasa likod ko si Epong at nakaamba ang palad niya sa batok ko. Pero hindi niya na ituloy ang batukan ako dahil nakita ko nga siya. Tangina mo, kaya pala ang tagal mo. May pinopormahan ka pala dito. Tapang lang iya mo ar-ara. Magpatuloy ka muna bago ko manligaw. Agad kong narinig ang halakhak ni Pam. Napakiti din ako pero ugali ko kasing sumakay sa mga jokes ng barkada ko kaya't ang sabi ko, Oo na, para kay Pam, bukas na bukas, magpapatuloy na ako. Sumabad ang batang kasama ni Pam sa loob ng tindahan. Ay, supot ka pa kuya, malaki ka na. Sinagot ko din ang bata, sabi ko, Oh boy, malaki talaga to. Kasing laki siguro ng braso mo. Ay, bastos. Narinig kong sabi ni Pam. Sabay hila sa kamay ng bata at inilabas ito mula sa tindahan. Hinintay ko pang bumalik siya pero hindi ko na nahintay dahil inakbayan na ako ni Epong pabalik sa boarding house ni DJ Paula Banana. Binulungan niya ako ng ganito. Ikaw pala yung type nung kasama ni Paula Boy. Patulan mo na para may pang RGT tayo mamaya. Ang RGT, Kuya Bono, ay sikat na bulaluhan sa Tugigraw. Hindi ko sinagot si Epong. Hindi kasi ako komportable sa ganong usapan pero pasado 7:00 ng gabi, magkakaharap kaming tatlong humihigop ng masarap na sabaw ng bulalo. Tawa pa ng tawa si Jeff matapos sabihing, Sige RR, humigop ka ng sabaw para mabawi mo ang nahigop na lakas mo. Hindi nawala sa isipan ko si Pam. Hindi siya ganoon kaganda noon. Marami akong kilala at nakilalang mas maganda sa kanya pero
Tansyado ko kasi na siya ang kamatch ko talaga kasi mahirap lang ako, hindi pa nag-aaral noon at siya naman ay nahulaan kong katulong lang doon dahil ma'am ang tawag niya sa matandang babae. Ayaw kong bigyan ng kulay o mali siya ang naging relasyon ni na Jeff at Paula Banana, lalo na't hindi naman sila umaamin at friends nga lang daw sila, pero naging madalas kasi noon ang pagpunta namin sa Patawi Street kung saan naroon ang boarding house ni DJ Paula at natural, lagi ako sumasama para naman masilayan ko si Pamela. Kahit hindi kami iinom ng alak, sinasadya kong pumunta sa tindahan. Bibili lang ng kahit ano para makita at makausap ko si Pam. Hanggang sa nakuha ko pa nga ang cellphone number niya kahit na wala naman akong cellphone noon. Kay Jeff ako nakikitext dahil sa buong tropa ay siya pa lang noon ang may cellphone. 5110 pa noon. Nasa abroad kasi noon si Tita Ana na mama ni Jeff. Ganon din ang magulang ng batang alaga ni Pam. Binabantayan niya ang bata sa school nito at para siguro ma-monitor sila lagi ay binigyan siya ng cellphone. Nalaman ko din na uli ng lubos na si Pamela. Siya ang bunso sa kanilang tatlong magkakapatid pero wala naman daw pakialam ang mga kapatid niya sa kanya dahil mahirap lang din ang lagay ng mga ito. Yung amo niya ay malayong kamag-anak daw nila pero ma'am pa rin ang tawag niya dahil ito ay retired teacher. Agad kong naramdaman na gusto din ako ni Pam noon. Kasi kapag magka-text kami ay lagi siyang concern sa akin. Hindi nawawala yung mga paalala niya lalo na yung tungkol sa pag-inom ko. Para siyang nanenermon, para siyang nanay na laging may nasasabi. Minsan nga, kasalukuyan ang inuman namin, magka-text kami ni Pam pero ang sabi ko ay nasa bahay lang ako. Kapag ganoon naman ay titirahin niya ako ng, gumawa ka dyan sa bahay niyo. Huwag kang hihiga-higa lang dyan. Hinahayaan ko siyang bilin-bilinan ako kasi nga mas matanda siya ng 2 taon sa akin. Pero ang totoo, hindi ko naman siya sinusunod. Tamad na talaga ako nun, Kuya Bono. Lagi akong ulang ganang kumilos lalo na kapag nasa bahay lang ako. Pero kapag aayain ako ni Naepong at Jeff, lalo na kapag Sabado o Linggo na wala silang pasok, tsaka pala ako sisigla. At kapag sa Patawi Street ang punta namin, sinisikap ko ring pumorma kahit papano dahil alam kong makikita ko na naman si Pamela. Noong araw na yun ay naka-duty si Paula Banana sa station niyo, Kuya Bono, kaya't doon kami nagpunta. Umakyat din sa building noon si Pam at ang alaga niyang bata. Pero dahil magulo at maingay ang alaga ni Pam ay hinila niya ito palabas ng station. Sinundan ko sila. Umakyat ang bata papuntang roof deck. Pero sarado noon ang gate palabas sa maluwang na roof deck. Doon lang kami sa may hagdan. Magkatabi kaming nakatayo ni Pam habang nakatanaw sa bintana. Noon ay kinorner ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Nagpumiglas siya at kahit nasasaktan siya ay hindi ko binatawan ang kamay niya. Sa halip ang sabi ko sa kanya ay, bibitawan ko lang ang kamay mo kung sasagutin mo na ako. Para ano pa? Magkakalayo din naman tayo. Napatitig ako sa mukha niya at nabitawan ko ang kamay niya. Aalis na kasi ako dyan kina ma'am. At pag alis ko, mawawalan na tayo ng communication dahil hindi naman sa akin yung cellphone. Saan ka pupunta? Sa Maynila. Mag-aasawa na kasi yung ate ko at ako ang papalit sa kanya sa amo niya. Ba't pumayag ka? Di ba wala namang paki sa'yo yung ate mo? At saka, mukhang okay ka naman dyan kina mama. May utang ang ate ko sa amo niya. Hindi daw siya papayagang umalis kapag hindi mo niyang bayaran ang utang niya. Ikaw ang magbabayad? Malungkot siyang tumango. Pam, ba't pumayag ka? RR kapatid ko yun. Kahit pinabayaan nila ako, sila na lang natitirang pamilya ko. Eh paano tayo?
Noon ay sumulyop siya sa mukha ko bago nagsalita. Aminin ko sa iyo, RR. Mahal na rin kita. Hindi ko alam kung bakit kasi kagwapuhan lang naman ang meron ka. Pero yung ibang katangian ng lalaking gusto ko, wala sa iyo. Kaya lang naisip ko, bata ka pa naman. Pwede ka pang magbago. Tama. Kaya kong magbago para sa iyo. Basta huwag ka nang umalis. Hindi pwede, RR. Aalis ako. Pero babalik din ako. Bago ako luluwas ng Maynila next month, sunduin mo ako. Isama mo ako sa bahay niyo. Gusto ko makilala ang pamilya mo. Bakit pa? Baka hindi mo ako magustuhan kapag nakita mo ang bahay namin. At ang papa kong lasenggo din. Kung gusto mong sagutin kita, ipakilala mo muna ako sa pamilya mo. Kung ayaw mo, aalis ako at hindi na ako babalik kahit kailan. Napilitan akong isama si Pamela sa bahay 3 araw bago siya magpunta ng Maynila. Sinundo namin siya ni Epong. Mabuti na lang at hindi lasing si Papa noon at maayos naman siyang pinakiharapan saglit ni Papa. May dalang pagkain si Pam noon para sa mga nakababatang kapatid ko. Agad niyang nakasundo ang kambal kong kapatid. Napansin ko rin noon kung paano niya sipatin ang loob ng bahay namin na parang naghahanap ng kung ano. Gabi na nung ihatid namin si Pam sa Patawi Street. Linggo yun at day off niya. Bago siya pumasok sa gate ng bahay ng amo niya ay hinarap niya ako at hindi ako makapaniwala nung hagkan niya ako sa pisngi ko. Nung tumalikod siya ay kinabig ko ang kamay niya. Nagkatutok ang mga mata namin at siya ang unang nagsalita. Mas mahal na kita ngayon kasi nakilala ko na ang pamilya mo. Tayo na ba? Tumango siya at noon ay hindi ako nagdalawang isip na hagkan siya sa mga labi niya. Saglit lang ang halik na yon, Kuya Bono. Pero huwag mong ipatugtog yung kantang tamis ng unang halik dahil hindi naman siya ang first kiss ko. Marami na kasi akong nahalikan noon. Pero yung halik ko kay Pam, isa yon sa mga pinaka-unforgettable dahil biglang may boses ng batang lalaki na nagsalita mula sa loob ng gate. Ay, nagkikiss sila! Paglingon ko, nakita ko ang mukha ng batang alaga ni Pam sa siwang ng gate. Tumatawa at tinira pa ako ng ganito. Marunong ka na mag-kiss, supot ka pa naman. Nung araw na aalis na si Pam sa amo niya, nagpunta kami ni Epong sa Patawi kahit hindi niya alam na pupunta kami. 2 araw kasi bago ang alis niya ay kinuha na raw ng matanda ang cellphone sa kanya. Hindi namin siya nakita sa Patawi nung magpunta kami. Yun pala ay nagkasalisi kami kasi nagpunta naman siya sa bahay namin at ang kambal na sina Jericho at Jessa ang nakausap niya. Hindi pa masyadong laganap ang cellphone noon, Kuya Bono, lalo na sa mga walang perang katulad ko, kaya nawalan na kami ng communication ni Pamela. After 2 months sa Maynila, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya pero tinamad ako sagutin at isa pa, may iba na akong girlfriend noon, si Michelle. Hindi ko mahal si Michelle pero game na game kasi siya. Siya ay best friend ng bagong girlfriend ni Epong noon. Pareho silang nursing student sa CCT na UCV na ngayon. Doon din nag-aaral sina Epong at Jeff ng Marine Transportation. Pangarap ko ding maging seaman pero kinalimutan ko na lang dahil alam ko namang imposible ang makapag-aral pa ako. 4th year high school nga, hindi ko na natapos dahil nawasak na ang pamilya ko.
Si Michelle ay hindi conservative, ni Katiting ay hindi. Sa kanya ko naranasan ang napakaraming estilo sa pagkikipag-sex at napakahusay niya, Kuya Bono. Ako naman sa edad kong 17 noon ay kainitan ko pa talaga at gustong gusto ko kapag magkasama kami ni Michelle sa kwarto niya sa kanilang boarding house. Siya pa ang maghuhubad sa lahat ng saplot ng katawan ko at hinahayaan ko siya sa lahat ng gusto niyang gawin sa aking hubad na katawan. Kuya Bono, pariwara na ako noon. Wala na akong pagpapahalaga sa sarili ko. Pati yata respeto sa sarili ko ay nawala na rin. Ang pagpatol sa bakla, kapag maayos namang tingnan ay hindi ko na rin tinatanggihan para lang magkapera at may pang-ambag naman ako sa inuman. Pero mas madalas ay nagagamit namin sila para makainom kami ng libre at makakain sa mga gusto naming kainan. Napakatagal ng panahong ganun ako, Kuya Bono. Nung magsawa sa akin si Michelle at nakakita ng mas yummy, brinik niya ako. Sawa na daw siya at wala naman siyang napapala sa akin. Birthday ko pa noon. Akala namin ni na Epong noon ay may sorpresa si Michelle sa akin kasi hindi siya nag-text para batiin ako ng happy birthday. Kaya hapon, alas 4 ay nagpunta kami ni Epong sa boarding house nila sa Balzain. At tama kami. May sorpresa nga sa akin si Michelle. Masama at masakit na sorpresa dahil may ibang lalaking kasama siya sa kwarto niya. Hinarap pa rin naman niya ako pero masasakit ang mga binitawan niyang salita. Sawa na raw siya sa akin, wala na daw kami. Wala naman daw akong kwenta. Kahit pariwara ako, lalaki pa rin ako at may ego na naiinsulto. Sinagot ko na lang siya noon ng, kung sawa ka na sa akin, ako matagal nang sawa sa'yo. Tinangka niya akong sampalin pero nahawakan ko ang kamay niya at ang ginawa ko ay isinampal ko ang kamay niya sa sarili niyang mukha at saka ako iniwan. Noon ko naranasan ng maglakad pa uwi ng baryo dahil busy pa si Epong sa kabilang kwarto kasama ang girlfriend niya. Mag-aalas 6 na noon ng gabi pero medyo maliwanag pa. Sa kalsadang shortcut papuntang baryo na siyang likuan pagkatapos ng highway, ay nabuntutan ko pa ang kambal kong kapatid na naglalakad din pa uwi ng baryo galing ng CSU o Cagayan State University kung saan sila nag-aaral. Pareho pa sila ng kurso at magkaklase sa halos lahat ng subjects. Nasa 4 hanggang 5 kilometro ang CSU, Kuya Bono, na halos araw-araw nilang nilalakad. Rough road pa noon ang kalsadang yon at wala pang ilaw. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko noon. Hindi lang dahil sa awa ko sa mga kapatid ko, kundi awa ko rin sa sarili ko. Dahil din sa mga insultong pinarinig sa akin ni Michelle. Naisip ko din ang magulang ko, lalo na si mama na siya talagang sinisisi ko sa pagkasira ng pamilya namin. Alam mo, Kuya Bono, uso noon yung Ilocano song na Arak. At ayaw na ayaw kong marinig yun habang nakikipag-inuman ako dahil naaalala ko si mama. Natigilan ako sa pag-iimot nung makita kong tumigil sina Jericho at Jessa sa paglalakad. Nakita kong pinulot ni Jessa ang sapatos niya. Nasira pala at tinangka niya itong ayusin pa. Noon ko na sila naabutan. Natanggal pala yung parang takong nito. Hindi takong na mataas kundi yung parang part lang sa ilalim na kalahating pulgada rin siguro ang taas. Ang sabi ko, "Huwag mo na ayusin, Jessa. Madilim na oh. Kuya, para akong pilay. Itong isa mataas, itong isa mababa."
E di tanggalin mo na rin yung isa para pantay ang lakad mo. Ikabit na lang ulit natin sa bahay. Hihingi na lang ako ng rugby kina Jeff. Napansin kong nakatingin sa akin si Jericho. Siguro nagtataka siya kasi yun ang unang pagkakataong naging concern ako sa kanila. Ang totoo, hindi naman talaga ako masamang kapatid. Wala lang akong pake. Si Kuya Joey ang masama. Siya ang mahilig manakit at mambuli sa mga nakababata naming kapatid. Pati sa akin nung maliit pa ako. Pero nung kaya ko na siya, hindi na siya umuubra dahil nilalabanan ko siya at mas matapang ako sa kanya. Ako, since layasan kami ni Mama, hindi ko inapi ang mga kapatid ko. Hindi ko sila inalila. Pero para silang hangin lang sa akin. Hindi ko sila pinakikialaman, bahala sila sa buhay nila. Bakit? Magulang nga namin walang paki. Ako pa kaya? Tsaka isa pa, ano namang magagawa ko para lutasin ang miserableng buhay nila? Pare-pareho lang naman kami. Yung tipong sa paghihirap namin, ang mga magulang namin ay wala ngang ginawa. Ako ba may magagawa? Kaya lang nung time kasi na binasura ko ni Michelle ay 19th birthday ko pa. 19 na ako at wala daw akong kwenta. Habang patuloy kami naglalakad ng mga kapatid ko nung takip silim na yon, nasa likod nila ako. Parang nalulunod ako sa hiya. Ang laki kong tao, pero walang kwenta. Duwag, tamad, walang kwenta. Nahihiya ako sa dalawang kapatid ko sa harapan ko dahil alam kong may mararating sila sa kabila ng paghihirap namin. Nagtitiis sila, nagtsatsaga, naglalakad halos araw-araw makapasok lang ng eskwela. Ako, duwag, tamad, walang kwenta. Madilim na noon pero may manakanakang ilaw ang mga poste at liwanag din ng mga tricycle at motor na dumadaan at kahit papano ay nagliwanag din noon ang isipan ko. Kailangang may gawin din ako, hindi man para sa sarili ko kundi para na lang sa mga kapatid ko. Makatulong man lang ako kahit konti, siguro magkakaroon na rin ako ng kwenta kahit papano. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay napansin ko din ang biglang pagbabago ni Papa. Hindi na umiinom at lagi pang nakangiti. Lagi kong nakikitang nakikipagbiroon sa kapitbahay, maging sa kambal na dati ay hindi niya gusto. Namasukan din akong piyon sa construction. Hindi sa pinagtatrabahuan ni Papa kasi ayoko siyang makasama. Pero mula nung napansin kong nagbago na siya ay nagdesisyon akong lumipat sa trabaho nila. Kaya lang ay may dahilan lang pala si Papa kung bakit siya biglang nagbago. Naka-move on na pala siya kay Mama at umiibig na ulit sa iba. Actually, halos sabay kami ni Papa noon na nakaramdam ulit ng bagong pag-ibig. Nakilala ko din kasi si Yeng, na pinsan ni Jordan na katrabaho ko sa construction. Napakaganda ni Yeng pero simple lang siya at hindi rin nakatapos ng high school. Siga nga lang kasi ang mga kuya niya at nag-alangan akong pormahan siya sa personal dahil ayon kay Jordan ay baka
Malamog muna ako ng bugbog sa mga kuya niya bago ko siya maakyatan ng ligaw. Nung time na yon, nakapulot ng cellphone si Jericho, 3310 na bagong-bago pa. Sa kanya ako nakikitext noon kapag gusto kong makausap si Yeng. Binilin lang kasi ako ng katrabaho kong si Jordan na huwag kong sasabihin kay Yeng na sa kanya ko kinuhang number niya. Kaya lang nagsabi ako ng totoo kasi parang mali yung sa una pa lang ay pinagsisinungalingan mo na yung babaeng liligawan mo. Kaya lang nung malaman ni Yeng na katrabaho ko ang pinsan niyang si Jordan, ang sabi niya, "You mean, construction boy ka lang din?" "Oo, malinis na trabaho naman yun eh." Sagot ko. "Wala naman akong sinabing hindi ah." Reply niya. Pero mula noon ay tamad na siyang replyan ako hanggang sa sinabi ni Jordan na tigilan ko na si Yeng kasi mayaman daw ang gusto niya. Eh di yun, unsyamin na naman ako at mula noon ay tinabad na akong manligaw. Wala na rin halos akong barkada noon kasi sina Epong at Jeff, mga seaman na sila. Iba na ang mga buhay nila. Ako na lang talaga ang napag-iwanan, hindi lang sa estado ng buhay kundi maging sa love life. Buti nga si Papa nagka-love life na ulit. Bumait, umiwas sa alak. Pero nagulat na lang kami isang araw ng linggo, nag-uwi siya ng babae na may 2 anak na maliliit pa. Yun ay hindi pinalagpas ni Kuya Joey. Halos magpatayan silang mag-ama dahilan upang tuluyang lumayas si Kuya, dala ang malaking galit sa aming ama. Kasi naman Kuya Bono, napakaliit na nga lang ng bahay namin at halos wala na nga kaming makain. Pero si Papa ay nagdagdag pa ng 3 palalamunin. Si Kuya Joey nga, hindi sa bahay natutulog mula pa noon, kundi sa terrace ni Tita Ana. Kasama niya doon ang mga aso ni Tita. Ako sa tabi ng kusina, may maliit akong tulugan doon. May harang lang na plywood at kasya lang ang higaan ko sa espasyo na walang bintana. Si Jericho sa kawayan na upuan sa salas natutulog. May 2 maliliit na kwarto ang bahay pero walang mga pinto kundi kortina lang. Yung isang kwarto ay kay Papa at yung isa ay kay Jessa. Napakapangit ng bahay namin noon Kuya Bono kahit masasabing magaling na karpintero si Papa. Hollow blocks ang dingding pero walang palitada. Sementado ang sahig pero magaspang at hindi na finish. Nung nasa amin pa si Mama, nilatagan niya ng linoleum pero sa katagalan ay punit-punit na at ginawa na lang pantakip sa butas na bubong sa kusina. Naunawaan ko ang pangangailangan ni Papa ng babae sa buhay niya. Hindi pa siya matanda noon at natural lang na mangailangan siya pero ang pinagtaka ko lang ay kung bakit may 2 pang anak ang nakuha niya. Si Ate Mona ang sumunod na nagpakita ng tapang. Dumating siya bigla kasama ang pang-anim naming kapatid na inaalagaan niya, si Bianca. Kahit nakaharap si Tita Myra, ang pangalawang babe ni Papa, babe kasi ang tawagan nila Kuya Bono, bagay na nagpapatayo noon sa balahibo ko tuwing naririnig ko sila. Ang tapang ni Ate Mona noon, well dati naman, kahit nung dalaga pa siya, Armalite na talaga ang bunganga niya. Si Mama nga dati, hindi umuubra sa kanya. At nung araw na yun na dumating siya sa bahay, magkakandong pa kasi sina Papa at Tita Myra sa isang upuang kawayan. Bumungad sa pinto si Ate Mona at walang ano-ano ay tumalak siya ng ganito. "Ano ba yan, Papa? Ang tanda mo na. Hindi ka pa nag-iisip? Mag-aasawa ka na rin lang, may 2 pang kasabit." Gulat si Papa kahit alam kong sanay na siya sa ugali ni Ate. Nagulat lang siguro dahil biglang dumating si Ate na matagal nang hindi nagpapakita sa amin simula nung makapag-asawa siya ng taga Isabela. Si Tita Myra ang tumayo at nagsalita.
Ito ba yung panganay mo? Akala ko ba mabait? Tanong niya kay Papa. Sinagot siya ni ate pero hindi ko na matandaan ang kanyang sinabi. Nakatingin kasi ako kay Bianca, ang pang-anim kong kapatid na inampon ni ate Mona mula nung layasan kami ni Mama. Nakyutan ako kay Bianca kasi ang iksi ng bangs niya at dahil doon ay naalala ko si Pamela nung una ko siyang makita. Habang nagsasagutan sina ate Mona at tita Myra ay nilapitan ko si Bianca. Kinarga ko siya. 8 years old pa lang siya noon dahil 14 years ang tanda ko sa kanya. 22 naman ako noon. Inilabas ko siya ng bahay at dinala ko siya sa tindahan. Anong ginawa mo sa bangs mo? Bakit ang iksi? Tanong ko habang karga ko siya at naglalaro sa isipan ko noon ang ganong bangs din ni Pam nung una ko siyang makita. Hindi ako sinagot ni Bianca. Sa tindahan ay pinagpili ko siya ng gusto niya. Magkasunod namang dumating ang kambal at nagtatawanan sila. Kuya, kami din palibre, sabi ni Jericho. Sige, kuha lang kayo. Ba't kayo umalis dun? Tatawag daw si Jessa ng barangay, kuya. Nakatawang sagot ni Jericho. Ano bang ginawa ni Papa? Wala. Umaawat lang sa dalawang babaeng parehong talakera. Matatalo si Tita Myra doon. Ang hina ng boses niya eh. Eh si ate para naka-megaphone. Sabad ni Jericho na nakatawa din. Ang totoo, wala kina ate, Tita Myra at Papa ang isipan ko noon kundi nasa kambal. Nakakaya talagang ikumpara ko ang sarili ko sa kanila. 3rd year college na sila noon pero ni hindi pa sila nagkaka-girlfriend at nagka-boyfriend kahit na napakaganda ni Jessa at poging-pogi si Jericho. Nakatutok lang sila sa pag-aaral nila. Kaya lang nung araw ding yon, actually kinagabihan ay napunta naman sa kanilang dalawa ang usapan o issue sa bahay dahil sa nakitang remittance paper ni Tita Myra sa basurahan. Nakita lang niya ang halaga ng pera na naka-address kay Jessa. 10,000 pesos daw. Pero kaagad kasing naagaw ni Jericho ang papel kay Tita Myra. Noon ay nabuo ang suspetsa ni Papa. Ang sabi niya, galing siguro sa totoong tatay niyo ang pera, no? Umamin nga kayo. Nakita kong nalungkot si Jessa. Nakalakhan kasi nila ang hayagang pagtanggi ni Papa na anak niya ang mga ito. Hindi sumagot ang dalawa sa tanong ni Papa. Pero ako noon ay naghinala din kasi alam kong kakarampot lang ang binibigay ni Papa sa kanila pero nakakapag-aral sila. Well, public school naman ang CSU at madalas nga ay naglalakad sila. Pero paano naman yung ibang bayarin sa eskwela? Saan sila kumukuha ng panggastos nila? Gusto ko bang tanungin ang kambal noon tungkol sa tatay nila pero ayoko kasing nakikialam ako. Tumutulong na ako sa kanila noon kahit papano pero hindi ko yon ginagamit para magkaroon ako ng karapatang pakialaman sila. Isa pa, hanga ako sa kanilang dalawa at kahit hindi ako nakapag-aral ay ramdam kong nire-respeto nila ako at gusto kong manatili ang ganong pagtingin nila sa akin. Kaya kung ano man ang sekreto nila noon, hindi ko na pinakialaman. Kaya lang makaraan ng kulang 1 taon, Kuya Bono, ay nalaman ko din ang totoo tungkol sa sikreto ng kambal. Graduating na sila noon, 1 buwan na lang ay pareho na silang magmamarcha. Yun yung araw na akala ko'y mamamatay na ako. Biglang sumakit ang tiyan ko. Bigla din akong nilagnat. Maya-maya pa'y lalo pang tumindi ang sakit ng tiyan ko at parang
lumipat sa kanang bahagi ng tiyan ko. Sobrang sakit, Kuya Bono, lalo na kapag kikilos ako. Nasa construction ako noon at kasama ko sa trabaho si Papa na siya ding nagdala sa akin sa CVMC. Halos mawalan ako ng malay noon dahil sa sobrang sakit. Mabuti na lamang at nalapatan ako ng pain reliever pero sabi nila ay kailangan ko daw maoperahan ka agad dahil sasabog na ang appendix ko. Ang problema noon ay walang pera si Papa. Dumating ang kambal sa ospital at ang sabi nila ay may pera daw sila. May kalakihan ang gagastusin. Magkano ba yung pera nyo? Tanong ni Papa sa kanila. Hiyang-hiya ako nun, Kuya Bono, kasi magagastos nilang pinag-ipunan nila. Graduating pa silang pareho at syempre kailangan nila ng pera sa paparating na final exams nila. Kaya ang sabi ko, huwag na, Papa. Wala namang kwenta ang buhay ko eh. Single naman ako. Walang iiyak kapag nawala ako. Medyo pabiro kong sabi. Lumipat sa tabi ko si Jess at ang sabi niya, talaga, Kuya? Single ka? Baka naman akala mo lang yun. Wala akong girlfriend, Jessa. 3 taon na akong loveless. Dahil alam ko namang walang magseseryoso sa akin kasi ganito lang naman ako. Yan ang akala mo, Kuya. Pero may nagmamahal sa'yo. Nagmamahal ng sobra-sobra. Hindi lang actually sa'yo kundi sa ating lahat. Napatitigaw sa mukha ni Jessa noon. Bahagya siya nakangiti pero kilala ko siya. Hindi siya pala biro. Si Mama. Nausal kong tanong pero umiling-iling siya. Eh sino? Tanong ko pero ang sagot niya ay, magpapaalam muna ako sa kanya kung dapat mo nang malaman na nandyan pa rin siya para sa'yo. At mahal na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Isinalang ako sa operasyon kaya nag-blackout ako ng ilang oras. Gabi na nung magising ako at nasa ward na ulit ako. Gising na si Kuya. Narinig kong bulong ni Jericho kay Jessa na noon ay may ka-text sa cellphone ni Jericho. Maya-maya nagring ang cellphone, tumayo si Jessa at inaabot sa akin ang cellphone. Kausapin mo, Kuya. Sabi niya. Medyo manhid pa noon ang ibang parte ng katawan ko at syempre, masakit sa parteng naoperahan kaya umiling-iling ako. Hindi ko tinanggap ang cellphone, pero ang ginawa ni Jessa ay idinikit niya ang cellphone sa tenga ko. Hello? Narinig ko ang boses ng babae. Sino to? Tanong ko kay Jessa, pero ang babae sa kabilang linya ang sumagot. Si Pam to. Girlfriend mo nung 2005, yung yaya at tindera noon sa Patawi Street. Natigilan ako pero sa mukha ng kambal ako nakatingin at pareho silang nakangiti. O ano na, kumusta pakiramdam mo? Sabi ko kasi noon pa sa'yo RR na bawasan mo ang pag-inom mo ng alak. Di ka nakinig sa akin, ayan tuloy, nagkasakit ka pa. Makikinig ka kasi sa mga taong nagmamalasakit sa'yo RR. Huwag matigas ang ulo mo. Noon, Kuya Bono, ay napangiti na ako. Yung dakdak niyang yon, yung parang nanay na concern niya sa akin, makakalimutan ko ba yon? Oo, nakatawa ako. Nakangiti pero tumulo sa magkabilang gilid ng mata ko ang luha ko, lalo na nung maalala ko ang sinabi ni Jessa sa akin tungkol sa babaeng nandyan pa rin para sa akin at mahal na mahal pa rin ako. Si Pamela pala yun.
Inamin sa akin ng kambal nung gabi ding yon, bago ako makatulog ulit, na napakatagal na ng ugnayan nila kay Pamela. Kung matatandaan nyo, nung bago siya umalis papuntang Maynila para magkatulong doon kapalit ang ate niya, kinausap pala niya ang kambal at nangako ito na susuporta siya sa pag-aaral nila. Binilin din niya ang mga ito na huwag sasabihin sa akin na tumutulong siya dahil daw baka isipin kong gano'n na lang siya kapatay na patay sa akin kaya pati pamilya ko'y tinutulungan niya. Pero ang totoo daw ay nahulog talaga ang loob niya sa kambal nung unang pagkakataon pa lang na makita niya at makausap ang mga ito. 1 taon lang daw nagkatulong si Pamela sa Maynila bago siya nag-abroad papuntang Hong Kong para maging domestic helper. At siya pala ang nagre-remit ng pera sa kambal. Pati yung cellphone ay hindi pala totoong napulot lang ni Jericho kundi binili talaga nila at galing din kay Pamela yung pera. Ang kainaman naman sa kambal, Kuya Bono, ay sobra kong kinabilib sa kanila. Hindi nila ginagastos lahat ng perang pinapadala ni Pamela. Dinideposito nila sa bangko na nakapangalan kay Jessa. Natatakot daw kasi sila na baka biglang magbago ang ugali ni Pamela at bawiin niya ang mga perang pinapadala niya at wala silang maisusoli kung nilulustay nila ang mga ito. Kung hindi daw mahalaga, hindi sila nagbabawas sa pera. Kaya naman madalas noon ay naglalakad pa rin sila papasok at pauwi galing eskwela. Nagtitipid pa rin sila kahit na marami silang pera sa bangko. Ipinaalam daw kaagad ni Jessa kay Pamela nung maospital ako at kaagad ay sinabi ni Pamela na babali muna siya sa amo niya para makapagpadala siya ng gagastusin ko sa ospital kasi malayo pa ang petsa ng sweldo niya. Pero sinabi daw ni Jessa na magwi-withdraw na lang siya sa savings. Nagtaka daw si Pamela tungkol sa savings na binanggit ni Jessa at noon pa rin lang inamin ni Jessa na binabangko niya ang perang padala ni Pamela. Umiyak pa daw si Pamela nung sabihin ni Jessa ang rason na baka magbago si Pamela at bawiin nito ang pera. 6 na taon na si Pamela noon sa Hong Kong pero hindi pa siya umuwi ni minsan dahil wala naman daw siyang uuwian. Wala daw siyang balita sa ate at kuya niya. Hindi naman daw niya ka-close ang tita niyang nag-iisang kapatid ng namayapang nanay niya. Pero nung sumunod na taon, Kuya Bono, ay umuwi si Pamela. Pareho ng pasado sa board exam noon ng kambal na kapatid kong tinulungan niyang makapag-aral. Si Jessa ay kaagad natanggap sa bangko. Si Jericho ay tumulong muna sa akin sa pagpaparenovate ng bahay na nabili ni Pam sa barangay Kapatan. Maliit na bahay lang yun, Kuya Bono, at ang gusto lang ni Pam noon ay may mauwian siyang bahay pagdating niya. Pero kalaunan ay naging bahay na rin namin ang bahay na yon kahit na hindi pa kami kasal noon. Nung pag-uwi niya, may nangyari na sa amin. 24 na ako noon at siya naman ay 26 na pero ako pa ang nakauna sa kanya. Pagbalik niya ng Hong Kong, nag-enroll naman ako sa ALS. Nung makagraduate ako, nag-test na naman ako, Hardware Servicing NC2. Nag-abroad din ako dito sa Taiwan. Naka3 taon ako sa unang kumpanya. Umuwi ako pagkatapos noon, taong 2016 noon, at kami ni Pamela ay nagpakasal na. Hindi na siya bumalik ng Hong Kong kasi gusto niyang magka-baby na kami. Kaya gumawa muna kami. 7 months lang siya ni Pamela nung matanggap ako sa agency na nilipatan ko. Kaya't nung mga anak ang asawa ko ay nandito na ulit ako sa Taiwan. Noong makauwi ulit ako, taong 2020, magta3 taon na noon ang panganay namin. Pero hindi ako nakabalik kaagad dahil nagka-pandemic na. Kulang 2 taon akong natambay, Kuya Bono, dahil 2022 na ako nakaalis ulit. Ang maganda nun ay nandyan ako sa Tugigaraw nung isilang ni Pam ang pangalawang baby namin.
Napakaswerte ko sa asawa ko, Kuya Bono. Sabi ko sa kanya noon, hindi ako karapat-dapat sa kanya kasi mabait at malinis siya. Pero baliwal daw yon kasi mahal niya ako at magpakasal daw kami kung mahal ko rin siya. Mahal ko naman talaga. Masaya na rin ang pamilya ko, Kuya Bono. Ka-vibes naman ni Pamela si Tita Myra na asawa ni Papa. Okay na rin kami ni Kuya Joey. May asawa at 3 anak. May asawa at 3 anak na rin sila. Si Mama, hindi pa namin nadadalaw dahil naglandi siya ay nakarating pa sa Visayas. Nakakausap lang namin siya sa Facebook Messenger at masaya kami kasi okay naman daw sila. Sa ngayon ay si Bianca na lang ang pinag-aaral namin. Sa Baguio pa nag-aaral, Kuya Bono, ng pre-medicine course. 3 kaming magkatulong na nagpapaaral sa kanya. Pareho kasing nasa abroad ang kambal. Si Jessa ay nasa Australia, si Jericho naman ay nasa Dubai. May mga boyfriend at girlfriend na rin sila pero wala pa daw silang balak magsipag-asawa. Sina Epong at Jeff, mayayaman na. Nagpapalakihan sila ng bahay, nagpapagandahan ng sasakyan. Ako wala akong ilalaban sa kanila pero at least masasabi kong hindi na ako mahirap ngayon. May kwenta na ako. Mayaman na ako sa pangarap at pagmamahal dahil sa aking mahal na asawang si Pamela. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, R&R. Kaugot na R&R, maraming salamat sa napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig mo. Alam mo, meron kang dapat ipagpasalamat. Actually, malaki sa tingin ko ang dapat mong ipagpasalamat kay Michelle. Sapagkat at your age na 17 ba noon o 2022? Ilang taon ka ba nung naging kayo ni Michelle? I know na nahumaling ka sa kanya kahit sinabi mo na hindi mo naman siya mahal. Maaring na insulto ko nga lang talaga, pero parang nasa bed of roses ka nun kasi marami akong kilalang ganyang babae lalo na kapag liberated talaga, minsan sila pa yung gumagastos sa'yo at wala ka namang trabaho nun, di ba? Pero nahuhumaling sa'yo. Pero yun nga, hindi mo siya mahal at siguro mababa ang tingin mo sa kanya dahil sa ginagawa niya sa'yo na siya pa yung nagkandara pa, hindi ba? So, mababa yung tingin mo sa kanya. Pero ang masakit, kung sino pa yung mababa ang tingin mo, siya pa yung biglang sisindak sa'yo, bubalaga sa'yo at ida-down ka sa pamamagitan ng kanyang mga salita, yung rejection niya sa'yo. Parang doon nagbago yung buhay mo kasi biglang mong naramdaman na ikaw na mismo nagsabi, wala kang kwenta. Doon na rin nagbukas yung puso mo para sa pamilya mo, para sa kapatid mo, and then you started to be good. So parang nagbukas yung langit at nagpadala ng anghel na gabayan ka para sa mas mabuting yugto ng buhay mo. And there, everything changed. And there you are. Napakaganda, napaka-inspiring ng kwento mo, and God is really good if you believe. And congratulations sapagkat hindi natin kailangang maging mayaman para lang hangaan tayo ng iba. Ang gusto ko sa iyo ay yung pag-amin mo na mayaman ka na sa pangarap at pagmamahal. At yung habang buhay mong pagtanaw
ng utang na loob sa asawa mo ay isang bagay yan na talagang tutulong pa sa'yo para makaangat ka pa ng lalo. Although, hindi mo kailangang asamin na makipagtapatan sa pinsan mo at sa mga kaibigan mong mga seaman na ngayon sapagkat iba talaga yung level nila, hindi ba? Pero mahirap yung trabaho nila kumpara sa trabaho mo kung ikaw ay nasa factory. Sila kasi ay nasa dagat. Well, anyway, sanayan lang yan. Kahugot na Aridar, again, maraming salamat. Pasensya na kung hindi kita matandaan, Kasi sa totoo lang maraming na-involved kay Paula Barana noon na mga boys at hindi ko sila matandaan isa-isa. Okay? So, yung sinasabi mo, yung 555 na promo noon, buong Tugigarayan ay hinalugad namin noon eh. Lahat ng barangay pinuntahan namin para magpamigay nga ng papremyo. Sponsor dyan syempre ng 555 noon. Nag-i-interview kami ng mga tao at nagpapamigay nga nung, tama, 500 yata at saka sardinas. Hindi ko matandaan kung saan ka, hindi ba? But anyway, maraming salamat sapagkat kahit noon pala ay nakikinig ka at sabi ko nga doon sa aking post sa Facebook ay iba talaga magkwento yung mga CLS listeners noon. Kaya't napakaganda ng kwento mo, Arinar. Maraming salamat and God bless you more and your family. At ngayon sa ating mga shoutout, pasensya na kasi first 20 lamang tayo. Galasi Guting Linlin ng Singapore pa shoutouts sa anak ko Alexander Galasi from Ilagan City mula kay Linlin. Camille Lubo, shoutout to you ng Taiwan. Sheila Valyanca Velasco, pa shoutout ko sa mga kapatid ko sa Liwanag Tumawini Family Valyanca. Maraming salamat sa inyo. Aquino Reggie, hi Kuya Bono, pa shoutout naman sa two best friends ko na sina Lealyn Pancho at Sharon Castillo, makadangdang agbayani dyan sa Kamasi Tumawini, Isabela. Maraming salamat Reggie. Adelaida Dazo Remo, pa shoutout Kuya Bono, abangers from Hong Kong, malamig na umaga mga kakunyang. Ann Gerald, good morning, pa shoutout po Kuya Bono from Santiago City, shoutout Ann. Men's K.A. Anungaw, pa-shoutout sa amin dito sa Tinok, Ifugao na palaging nag-aantay ng bagong upload. Maraming salamat, Men's K. Julian Tabangkura Arellano, pa-shoutout ko Bono sa mga mahal ko sa buhay na nagpapalakas sa akin. Sa dalawa kong prinsesa at pabati na din sa panganay ko ng happy birthday na si Jenay Gabriel Arellano. Bukas na po, November 10. Ano bang petsa na ngayon? Naimbag nga daw Kuya Bono, pa-shoutout Kuya Bono, Kevin Jewel Valdez from South Korea. Salamat Jewel. Trixie Dumeres Otaw Kibara, pa-shoutout Kuya Bono. Thank you so much sa mga uploads mo. Sana kanayon upload mo Kuya. Sana nga para mas malaki din ang kita. Kaya lang meron kasi akong Happiness TV na minamanage yung mga alaga kong bata at kailangan din nila ng atensyon sapagkat meron din kaming pangarap na ma-monetize sa aming Facebook. Kapag na-monetize yung aming Happiness TV ay maraming bata ang makikinabang. Sa tulungan nyo ako mga kahugot na mapalaganap ang Happiness TV sa Facebook. Pa-follow po. Bonbon Contillo Fernandez, pa-shout Kuya Bono from Brunei. Pauline Lablabong, pa-shoutout naman Kuya Bono ang family Lablabong. Shoutout po. Ria Simon Eugenio, pa-shoutout Kuya Bono from City of Ilagan, Isabela. Tom Soriano Palataw, hi Kuya, thanks for all story senders. May natututunan, gaya kong listeners watching with a broken heart here on earth. Tom Soriano, yung mga broken hearts na yan na magpapatibay sa'yo so soon, lalo na kung bata ka pa. Ang hirap namang pabasahin ng pangalang ito, Wigski, Dadski, Jing. Shoutout Kuya Bono sa lahat ng mga taga-Ifugao na taga-pakinig mo, lalo na ang mga Daddy family at Wigan family from Gina Daddy pala. Gina Daddy. Ito yata yung nagpadala sa atin ng story. Tama ba ako? Anyway, Jaylin Lopez Onate, pa-shout Kuya Bono from Montreal, Quebec, Canada. Tama ba yung Montreal ko? Canada people, hi sa inyo, lalo sa mga kabayan dyan. And Jaylin, salamat.
Caroline Castillo Agangan, pa-shoutout sa family ko sa Tuaw, Cagayan Valley, listening here in Taiwan. Talaga bang maraming kabayan dyan sa Taiwan? Marami tayong story centers dyan sa Taiwan eh. Si Jason Agno, hi sa'yo. Kumusta ka na? Parang hindi ka na nagpaparamdam ha. Sana magpa-send ka na ng part 2 mo kasi kasal ka na. Jason Agno. At marami pang ibang taga-Taiwan na nag-send na ng kanilang mga kwento. At syempre, si kahugot na Arianar na nasa Taiwan din. Hello kay Bono, pa-shoutout sa asawa kong adik din po sa inyo, Jirim Gauna. Salamat po from Pangasinan. Si Hazel May Sonyo, salamat sa iyo. Rosan Borja Madriaga, shoutout sa iyo. Jen Baruga Mangulad, thank you again Kuya Bono. Pa-shoutout po ulit, no problem. Jen Baruga Mangulad. Jeff Shane Asheron, excited na pa-shoutout Kuya Bono. I've been listening here in Hong Kong from Balbalan, Kalinga. Ann Carpio Ignacio, Kuya Bono, pa-shoutout po ako at sa family Ignacio po ng Sampalo, Cabaton, Isabela. And more power, God bless, and ingat po palagi. Same to you, Ann, and maraming salamat. JC Carbacio Balatong. Kuya Bono, singit mo ako sa number 19, ha? JC, shout out to you. Antonia Benitez, shoutouts watching from Hong Kong. Pa-shoutout po family mo dito na dyan sa Samonte, Quezon, Isabela. Nanay ko, tatay ko, kumusta na kayo dyan? From Nagmamahal, Jonah Alarva Molina, Tisikalaw, Lasam, Cagayan. Salamat, Jonah. Susan Aquino Galiebo Viernes, shoutout to you from Hong Kong. Joel Givero, thank you Kuya Bono, bangers here in Australia. Maraming salamat, Joel. Ani Solano Tobias, shout out to you, and to Marshmallow Agurin Odlus. Blessed morning, Kuya Bono. Shout out for listening here in Laguna City, Lamtin, Hong Kong. Abangers here always. Shout out Kuya Bono kay Baket. Mary Joyce Baborang Corpus ng Tai Kushing, Hong Kong. Adik sa pakikinig sa'yo. Salamat sa mga adik. Sana huwag kayong magpaparehab, ha? Tanga ako yan. Huwag kayong magpaparehab. Salamat, Buds Rem. Shout out to you. Nakauwi na yata itong si Buds Rem eh. Bumalik na lang ulit. Ingat palagi. At tiis-tiis pa mo hanggat hindi pa natutupad lahat ng pangarap. Lilibet Balins at Sabado, always sa bangers here, Kuya Bono, pa-shoutout po sa anak ko na Kerwin Angelo from Minagbag, Quezon, Isabela. Isa pa lang pala yung anak nito, si Lilibet. Salamat. Rems Amistad, shoutout to you. Aya Aquino Tolentino. Pa-shoutout Kuya Bono, listening here in Hong Kong. Jonah Acaso Dalanan Maron, pa-shoutout Kuya Bono. Abang ko naman tong kwentong ito. Salamat, Jonah. At panghuli muna sapagkat wala na yata akong hininga. Clarence Kumaid Ngateb, may bagong kwento. Dengpot CHN. Abangers here, Kuya. Inuulit-ulit ko pakinggan ang mga old stories mo na na-upload mo. Sa totoo lang ako din, nakikinig din ng mga old stories kapag gusto kong antokin. Yung nagpapaantok sa'yo yung sarili mong boses, ano? JRC Cabado, hi Kuya Bono, pa-shout out sa asawa kong si Rochelle Baliwag Cabado at anak ko si Jeevan Ray. God bless Kuya Bono. Ito si Sir JR. Salamat. Aini Weng Bermejo, Ena, Edwin Mendoza, pa-shout out ko mga JMD Bakers dito sa Santiago City. Thank you po and God bless. Edwin Mendoza, salamat. Leslie Toliao, shout out to you. DJ Torwell Likigan, Udidin Ngayan-an, na pa-shout Kuya Bono, nag-aabang palagi ng news story na binabasa mo here in Hong Kong from Tabuk City. Allen Daos sa bangers Kuya Bono, shout out pa pala sa family ko, Daos sa Ilagan. Salamat sa iyo. Agi Miemban, waiting po manong Kuya Bono, salamat and keep safe nga kanayon. Phrase Q Bonilla, tama ba yung basa ko sa pangalan mo? Is it Phrase Q Bonilla? Shout out to you, Joy Ogano Bantok. Shout out to you, Ronaldin Mamawag, Faith Colin Trislin Efurung, Benjamin Dayag Manuel, Leonel S. Lunday, pa-shoutout po from Paraceles Mountain Province. Road Bulls, pa-shoutout Kuya Bono, matagal na din akong tagapakinig mo, noon pa sa radyo ka pa. From Lubuagan, Kalinga, shoutout sa'yo, Road Bulls. Luisa Taginod Balad, hello Kuya Bono, kumusta po? Ayos naman.
And thank you sa inyo. Irma Linda Evangelista, lagi po akong nag-aabang ng mga kwento, Kuya Bono. Silent taga-subaybay niyo po ako, nakikinig habang nagtatrabaho. Irma Linda Evangelista, maraming salamat sa iyo. Mateo Agtarap, J. Rome, shoutout Kuya Bono dito sa Alfonso Lista, Ifugao. Abernim Savannah, pa-shout po dito sa Buscalan Village, Kalinga, na mahilig makinig sa drama. Marami pa talaga. Sa pasensya na mga kahulog, hindi ko matatapos ito sapagkat sobrang tayo sa 20. Bawi na lang sa susunod, aga-agahan po ang pagko-comment. So hanggang dyan muna, muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot, stay safe, and God bless us all.